Kumanda, kumanda. Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel po. Today's video, Yamaha MIUI 125 Part 2 update kung saan ito ay nagbabawas ng langis. Magpapalit na po tayo ng kanyang cylinder block. Ito po ay Class A, at sa mga 1K plus lang ata ang block na ito. Ito po ay 59mm na bore kit, at the same time ito po ay steel bore. Hindi to katulad ng original na chrome na hindi pwede nang maribor. Ito pong steel bore na chance na maparibor pa natin. Pero di ka sure kasi ito po ay 59mm na bore. So ngayon guys, ang next natin gawin is ikakabit na natin ang 5 rings sa kanyang piston. So ang inclusion ng kanyang 5 rings na kanyang piston ay ang kanyang 2 oil ring na manipis, isang oil skipper o expander ring, at 2 compression ring. Una natin ikabit guys ang kanyang expander ring, yung parang kulubot na nagwi-wave sa kanyang piston. So ito yung nasa sandwich ng 2 oil ring natin guys. Nasa pinakaibaba yan na part ng ating piston, malapit sa piston skirt. So kahit walang dead ends yan or kahit saang end yan nilagay ang kanyang gap, ox lang. Ang importante yung 2 oil ring natin na manipis is magkadistansya ang kanilang end gap para hindi basta-basta makapenetrate yung oil sa ating piston. So kahit yung end gap ng ating oil ring is sa kabilang dulo ng pin, at yung isa namang end gap ng ating oil ring is kabilang dulo naman ng pin natin, para hindi siya basta-basta makalapit, no? Kasi yung mga rings natin guys, unti-unti yung umiikot sa loob ng ating cylinder block. Katagalan, kapag unti-unti lang nagkaroon ng pagnipis sa ating rings, mas maigi is meron talaga silang gap. Next ating kabit ay ang kanyang pangalawang oil ring. So goods na ang ating 2 oil ring at saka expander ring. Next naman is 2 nating compression ring. So sa compression ring guys, meron siyang manipis at saka medyo may makapal. Yung nakasanayan natin is usually kinakabit natin yung makapal is sa first compression ring. So yung merong makitang litra sa ibabaw na bahagi yan nakaposisyon. Depende na sa inyo kung ano nakasanayan nyo. Kung baliktad natin ng rings is walang problema yon, as long as may kabit natin siya ng tama. Ang next naman sa ating top compression ring, medyo may kanipisan ng kaunti. So, yung may litra sa bawat din na bahagi. Yung IN, ibig sabihin guys, nasa intake position yan. At nasa ibabaw yan na bahagi ng ating cylinder block. Iba yung indicator to guys, no? IN ang nakabutang, hindi yung arrow na sign. Usually arrow talaga pag Yamaha eh. So, yung in gap natin sa ating compression ring, yung isa sa ibabaw, at isa naman ay sa ilalim, no? So, mas maganda is magkalayo ang kanilang distansya. So, next is ang kanyang pin, isang base gasket at saka isang top gasket, at 2 lock niya. So, nakabit na natin ang mga rings guys. Next is ilagay na natin ang kanyang pin sa loob ng kanyang piston. Lagyan naman natin ng oil ang loob ng connecting rod na paglalagyan natin ng pin para meron na siyang sariling lubrication at meron na siyang pampadulas. So, siyempre lagyan na natin ang pin para papasok sa ating connecting rod. Mabilis natin siyang may shot. Ilagay na lang natin pin sa loob ng connecting rod. So, kung obserbaran nyo guys, no, medyo may kalakihan talaga ang kanyang piston. No? Halos malit na lang ang gap between sa kanyang mga stud bolt. So, advice ko kay bossing is tamang break-in pa rin. No? Huwag pa rin magiging kaskasero. Kasi yun ang maging dahilan na baka magkaroon ng possible ma-overheat ang kanyang piston. Dala na rin guys kasi nga may iwasan natin magkaroon siya ng gas-gas sa kanyang liner. Kahit bago pa, hindi natin may iwasan na magkaroon ng problema kung sakaling masubrahan ang pwersa ng ating makina. Lalo na ito ay replacement lamang at hindi original. Mas maigi is careful tayo sa pagdadala o pag-handle ng ating motor. So, napasok na natin ang pin. Kapag napasok na natin ang ating pin sa loob ng ating piston at connecting rod, i-double check natin na dapat yung 2 lock sa ating pin is kompleto guys. Kapag nalimutan natin yung isa sa mga pin na yan, delikado ang ating liner, maaaring masira kapag lumuwa ang ating pin sa loob ng ating piston. So, goods na, nakabit natin 2 lock at saka yung pin o ox na rin, at saka gap ng ating top compression ring at saka second compression ring. Next naman natin ilagay ang kanyang base gasket. Ang kanyang base gasket guys ay hindi original na, dahil ito po ay inclusion ng kanyang bore kit.
o buong seat ng kanyang cylinder block. So, ipasok din natin ang kanyang timing chain. Kapag tayo ay nagtatap overhaul, lalo sa mga nagdi-DIY at mga baguhan pa lang sa ganitong trabaho, huwag nating madaliin ang ating pagkabit ng mga pisa guys, no? Napaka-importante po na magpo-focus lang tayo sa ating trabaho para hindi natin back job ang ating trabaho guys, no? Lalo na sa mga DIY, no? Kailangan taasan natin ang pasensya, lalo na sa pagkabit ng piston at saka piston ring sa loob ng ating liner. Kasi yan po ang pinaka-importante na part sa pag-top overhaul. So, lagyan na natin ng oil ang ating piston skirt at ang ilalim din ng ating piston para automatic meron siyang lubrication guys sa ating loob ng ating liner. At siyempre, huwag kalimutan natin lagyan din ang ating liner para mabilis ang ating pagpasok sa ating piston sa loob ng ating cylinder block. So, ilagay na natin ang ating block. So, depende na sa inyo guys kung paano i-shoot ang piston. Sa akin naman, ang style ko is ipapatakilid ko ang posisyon ng ating piston. Sabay pasok sa dalawang rings sa ilalim. Tapos naman alalayan ang pagpasok sa dalawang rings sa itaas. Pag napasok na natin ang lahat ng mga rings, unti-unti natin ipasintro yung piston sa loob nating liner. Saka unti-unting itulak pababa ang ating piston. Yun po ang aking diskarte guys, no? Kapag ako ay nag-assemble ng piston sa loob ng ating liner. Tingnan nyo guys. Okay. Pinatagilid ko. Tapos yung dalawang rings is una kong pinasok sa ilalim. Tapos sabay alalay sa ibabaw. Yun, di ba? May shoot na natin siya. Sabay tamang pagsentro ng ating piston sa loob ng ating liner. Sa part nito guys, dapat habaan natin ang pasensya. Kasi ito yung pinaka-importante na part. Ulitin ko lang, ito yung pinaka-importante na part. Once tayo ay nagtatap overhaul. Advice ko to sa mga nagpaplano pala mag-DIY na mag-backclass assemble sa kanilang block at cylinder head. At baguhan pa lang sa mga ganitong trabaho, no? So, ito yung pinaka-importante nga part. Dapat focus lang tayo, no? Kasi napaka-importante po na maiwasan natin mabali yung rings. Once na pipilit natin ipasok ang rings kasi naka-experience tayo ng pagtigas ipasok ang block, madudoble talaga ang gasto nyo sa inyong makina. Kung naka-experience kayo ng matigas ipasok ang rings sa ating block guys, tanggalin nyo uli ang block, tapos isa-isahin yung pagpasok ng ating piston. Sa labas nyo try ipasok kung goods at smooth siya ipasok sa labas. Ulitin nyo uli ang pag-assemble. Baka meron lang sumabit na kaunti. Yun ang mga advice ko guys, no? So yun, napasok na natin ang ating piston at dandahan na natin ibaba ito sa kanyang makina. Next, ilagay na natin ang kanyang timing chain para hindi natin makalimutan yan guys, no? Tapos, alalay ang paglagay ng block pababa. Tapos, ang ating piston at saka block guys is naka-top dead center na ha. Para mabilis natin ma-access yung tamang timing ng ating magneto. So, yun, nakatap na siya. Punasan natin ng kaunti yung mga sobrang oil na galing sa kanyang liner, sa piston. At ox na rin ang ating timing chain na palabas na rin natin sa kanyang block. Okay na ang paglagay ng block at siyempre naka-top dead center na siya. Next ating ilagay guys ang kanyang chain guide sa ibaba na bahagi ng kanyang timing chain. So may guide po yan ha sa kanyang paglalagay natin ng chain guide. So yun, goods na siya. Next naman is ang kanyang cylinder head gasket. So, depende na rin sa inyo kung lagyan nyo ng liquid gasket o hindi. Since bago naman ang ating cylinder head gasket, ox na yon. Pero much better, lagyan ng kaunti ng liquid gasket guys to make sure na hindi paputok ang ating cylinder head gasket. Lalo na ang ating block ay naka 59mm na po. So, yun po ang mga advice ko guys ha. Pero kung stock naman siya, yung maliit pa lang size ng ating piston, kahit huwag na natin lagyan ng liquid gasket guys. As long as bago ang ating cylinder head. Okay. So, ilagay na natin ang ating cylinder head. At nalinis ko na rin ang kanyang combustion chamber. Nung una napakapal po ng carbon deposit, no? Wow! So, siyempre takpan natin yung butas ng kanyang intake manifold guys. Delikado baka mapasukan ng mga dumi, mga likabok. Baka malus compression pa ang ating motor. So, kapag nakabit na natin ang ating head, next ating lagay ang kanyang plate. Alam nyo na kung saan nakaposisyon yung arrow na yan, sa right side na bahagi sa ibaba.
4 na nut, tapos 2 stud bolt na mataas na alin. Yun. So, siyempre guys, naulitin ko lang, no, kung anong tinanggal nyo, nung una nyo tinanggal, yun din ang pinakalas nyo ibalik sa ating makina. So, lalo na kapag tayo ay nagtatap overhaul, no, dapat doon talaga dapat na nating ilagay sa ating isipan, guys, para na tayo malito at Okay. saka mabilis ang ating pagbaklas at pagbalik sa ating mga pisa na tinatanggal sa ating makina kapag tayo ay nagpaplano mag-DIY, guys, no? Kasi lahat ng mga videos na upload ko is step by step talaga yan kapag tayo ay nag-dismantle, para man lang is dagdag ideyan lang kung anong mga tinanggal natin at kinakadabit at sa kung paano natin siya itiniming. Ay siyempre wala natin kalimutan shout out ang lahat ng pa-shout out dyan sa mga solid supporters natin yan. Laging nanonood at laging nagko-comment sa ibaba, no? Salamat sa inyong lahat. Siyempre ang ginamit nating filler gauge na numero ay 0.06. Yan po ang original na design sa ating manual, no? Yun. Sa exhaust naman ay 0.23. Pero usually guys, yung intake at saka exhaust is magkapareha lang po ang ginamit kong filler gauge, no? Sa pag-timing ng ating valve clearance. Yun. Ulit lang guys, no? Nagpasalamat din ako sa lahat ng mga silent viewers natin na walang sawang sumuporta at tahimik lang nanonood sa ating mga videos na in-upload. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta, guys. Ulitin ko lang guys, no? Po'y lubos na pasalamat sa inyong lahat. Loads, idol, pops, boss, amo. Halimbawa, kung walang filler gauge, pwede ba filling gauge? Yes, guys. Importante, lagyan nyo ng nakaunting valve clearance para hindi magkaroon ng pagtukod sa ating valvula. So, next step is, ikabit na natin kanyang camshaft, guys. No? Sa kanyang camshaft na guys, ulitin ko lang bago natin nag-top up biro lang nakaraan ng Yamamiya. Top 5. So, meron tayong timing, guys. No? Ito yung pinaka-sikretong malupit na mabilis natin siyang makuha yung timing. May guhit yan sa ibabaw ng ating cylinder head at saka may butas din yan sa ating camshaft sprocket na kung saan nakalagay ang guhit nun, guys. No? Dapat yung guhit na yan sa dalawang guhit is magka-coincide. Tapos, dito naman sa timing is meron siyang arrow, guys. Yan, ituturo ko. May arrow siya dyan. Tapos may mataas siya na guhit dyan. Medyo kinalawang lang yung flywheel pero makikita nyo dapat naka-coincide yan. At siyempre yung timing natin is naka-coincide. Ang purpose ito guys is para hindi tayo mahirapan paandar at mabilis siyang paandarin kapag matapos natin siyang itap overhaul. So since natapos na natin guys, no, lahat natin na-install at naibalik na rin natin. Next is ibalik na natin ang kanyang throttle body. Siyempre as usual yung 2 bolt, yung last tinanggal natin. Balik natin. Yun. Pagkatapos magpit natin yung 2 bolt guys, siyempre is ibalik na natin ang kanyang TPA socket. Tapos socket ng kanyang FI natin, no. Yun, yung hose natin sa gasolina, ibalik na rin natin, no. Plug and play lang yan. Yung click lang nakalock sa kanya. Yan. Itusok lang natin yan. Pabalik automatic. Maglalak na yan. Tapos, yung kanyang throttle cable guys, nabalik na rin natin. Yung tinanggal natin na bolt sa gitna ng kanyang throttle body. Yan. Pagkatapos malagyan ng bolt guys, ay siyempre takpan na natin ang kanyang cylinder head, no? Yan. Takpan na natin guys. Yon. Di ba? Ganun lang. Kung nakita nyo itong video ito guys, is kayang-kaya na mag-DIY, no? Kasi halos lahat talaga detalyado ang ating baklas sa pag-assemble guys, no? Amazing! At syempre kung may katanong kayo kahit hindi related sa ginawa natin video or related sa ginawa natin video guys, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba, no? Takpan na natin ang kanyang head, ang 2 bolt, at pwede natin ibalik ang kanyang battery para mapandar natin. Pakabit muna natin kay bossing ang kanyang battery guys. So, ito na lang ko lang na para marinig na natin ang tunog ng kanyang makina pagkatapos natin mapalitan ng 59mm na bore kit. So, ang motor ay nag-experience na ng bubawas ng langis sa loob ng 5 taon. Ito yung problema guys, ha. Yung gas-gas ng kanyang mga piston o mga hairlines, dyan dumadaan
ang mga oil na galing sa ating makina. So, nasusunog sa combustion at naunti-unting na-convert sa kaunting usok. At siyempre, ang resulta, mababawasan talaga ang ating langis. Pati na rin ang ating bore, since itong bore natin ay chrome, di na natin siya pwede pang ipa-rebore. Kasi po, ang mga stock na block ng M3 ay disposable. So, paanda rin natin ang kanyang motor at iwan natin ang susi. Kaya, let's go! Ay, tagay gasolina daw. Ha? Ay, tagay gasolina. Sige. Ito ka daw. Dinirigando daw. Kumanda, kumanda rin. Yun no, umandar ang kanyang motor, kaya success ang ating pagkabit sa kanyang 59mm na block. Di mo kompleto ang ating pag-top overhaul kung hindi natin ma-check yung oil passage papunta ka sa kanyang cylinder head. Meron kayong makitang maliit na 6mm na bolt sa katabi ng kanyang total body. So luwagan nyo lang siya guys, napaka-counterclockwise ng dandahan. At doon nyo na makita na mayroong tumatagas na oil. Kapag walang oil na tumatagas, may problema sa pagkasimbol na yung block na barahan or possible may problema ang pump. Pero kung may oil na lumalabas sa kanyang bolt na tinanggal natin o niluwagan natin guys, tulad yan no, mayroong bumalwak na oil, ibig sabihin goods ang ating pagkasimbol, hindi siya nabarahan at nag-work out ang ating oil pumps. So, yun lang guys no, yun ang pinaka-importante kapag tayo ay nagtotop overhaul, i-check natin kung may oil bang papasok sa kanyang cylinder head. So kung wala, problema talaga yun. So ngayon guys, natanggal yung bolt na sobrahan ko ng pagluwag. So nandito siya ibalik. Kahit sa Inmax, Aerox, katabi din sa total body yung valve check natin sa ating oil papasok sa ating cylinder head. Sana sa video ko ito guys ay makapulot kayo ng aral na napaka-importante po na mag-PMS tayo sa ating makina. Every 1,000 to 1,500 km ay magkapalit na tayo ng oil kung ayaw nyo mag-change oil sa inyong makina. Maraming salamat at siyempre see you sa ating next video. Ride safe. God bless. Muli ay shout out natin si Honor. Salamat boss sa tiwala. Yun. At sa ating napakasipag na mekaniko. Ayos.